Magandang araw mga bata! Ako'y natutuwa at kayo'y naririto upang makinig sa aking kwento. Ako nga pala si Ate Jessa, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, nais ko muna kayong tanungin mga bata. Marunong ba kayong magpinta? Magaling! Ano-ano naman ang inyong mga paboritong kulay? Wow! Mayroong dilaw, asul, at pula. At dahil dyan, ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa pagpinta gamit ang iba't ibang kulay na pinamagatang ang bago kong kulay na isinulat ni Sekar Ayon Adhaningrome at iginuhit ni Noreen Olea. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara at magsimula na tayo! Yehey! Oras na para sa bakasyon. Pupunta kami sa beach. Mas gusto ko sana ang umakyat sa bundok. Pero okay lang. Masaya naman sa beach. Maligo, mag-surfing, at sumakay sa jet skis. Ano pa? Sa kasamaang palad, ako ay pwede lamang na maglaro sa buhangin. Napakadelikado para sa babae na maglaro sa dagat, Alma, sabi ni tatay. Gaya ng dati, bawal akong gawin ang gusto ko. Dear Diary, ang lungkot ng bakasyon ko. Pinapayagan lamang ako na maglaro sa buhangin. Laging sinasabi ni Daddy na hindi ito magagawa ng mga babae. Hindi iyon magagawa ng mga babae. Hindi ba niya naiintindihan na may mga bagay din ako na gusto kong gawin? Malapit na ang araw ng kalayaan ng Indonesia. Ang aming mga kapitbahay ay abala sa paggawa ng makulay na tarangkahan upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Masaya akong kasali. Tumalsik ang pintura sa aking mukha at sando. Ayos lang. Mamaya ko nalilinisin ang aking sarili. Anong ginagawa mo, Alma? Napakainit. Biglang dumating si tatay. Gusto kong tumulong sa pagpipintura nitong gate, sabi ko. Hindi. Umuwi ka na lang at linisin mo yang mukha mo. Hay, gaya ng dati, bawal akong gawin ang nais ko. Dear Diary, sinubukan kong pinturahan ang gate para sa araw ng kalayaan. Napakasaya ko, pero kaunti lang ang kailangan kong gawin bago ako utusan ni tatay na umuwi sa bahay. Nasasabik akong panoorin sa pagpintura ng gate mula sa kwarto ko. Kung hindi ko mapinturahan ang gate, baka mapinturahan ko ang aking dingding. Matagal ko nang iniisip na baguhin ang kulay ng aking dingding. Hindi ko gusto ang kasalukuyang kulay na pink. Bakit mo gustong baguhin? Ayaw ba ng mga babae ang pink? Tanong ni tatay. Umiling ako. Gusto kong baguhin ang kulay. Sige, sa susunod na linggo, magpipintura kami ng iyong kapatid na si Yodi. Ano bang kulay ang gusto mo? Gusto ko sanang subukang magpintura mag-isa. Pero okay lang, basta hindi na pink yung wall ko. Dear Diary, malapit nang maging bago ang kulay ng aking pader. Aling kulay kaya ang dapat kong piliin? Dilaw o asul? Sa wakas, linggo na ngayon. Buong linggo kong inaabangan ang araw na ito. Hinihintay ko sina tatay at Yodi. Pero hindi sila nagpakita. Hinanap ko sila at natagpuan ko sa aming garahe. Pasensya na, Alma. Tinuturuan ko pa si Yodi kung paano ayusin ang kanyang sirang bisikleta, sabi ni tatay. Para matulungan kita balang araw kung sakaling masira ang iyong bisikleta, saad ni Yodi.
Ang tagal nila, pero ayos lang. Nagdesisyon akong subukang magpintura ng mag-isa. Masaya pala sa pakiramdam kapag naghahalo ng mga kulay. Sinimulan ko sa asul, dilaw at pula. Malapit na akong magkaroon ng purple, berde at kahel. Nang biglang sumulpot si Yodi. Hoy, bakit hindi mo ako hinintay? Sa tingin mo ba, kaya mo yan? Hayaan mong ako ang gagawa para sa iyo. Kaya ko itong mag-isa, ang sigaw ko. Tingnan mo, ang iyong kulay, mukhang hindi pantay. Saad ni Yodi. Hindi, ang sagot ko. Hindi na ito masama. Ilalabas ko ito. Magiging madali lang ito. Tapos na, ngunit sa ilalim ng kalahating bahagi lamang. Hindi ko na maabot ang mas mataas na bahagi. Sa tingin ko, hahayaan ko na lamang na ganito ito. Ang ganda ng kinalabasan ng kulay pink at kahel. Hindi ko gusto na payak lang ang aking pader. Gusto kong maglagay ng mga hugis at kulay. Ano ang maaaring tatsulok? Saan ko banda ilalagay ang hugis bilog na may iba't ibang laki? Alma, ano ang ginagawa mo? Ang mga hugis na iyon ay hindi malinaw, sabi ni Yodi. Sarili kong gawa ito, ang sagot ko. Maghintay ka at makikita mo, magiging maganda ito. Akin na nga iyan, ako na magpintura para sa iyo, ang naiinip na sabi ni Yodi. Hindi, gusto kong gawin ito ng mag-isa. Tumingin ako sa kwarto ko, napakakalat at magulo. Tumalsik ang pintura kung saan-saan. Pumunta si nanay. Sinabihan ni nanay si Yodi na linisin ang mga kalat. Gusto mo bang magpintura kasama ako, nanay? Ang tanong ko. Tuwang-tuwa si nanay at tumango. Ano kaya ang maaaring maging tatsulok? Ang tanong ni nanay. Alam ko rin kung ano ang maaaring maging mga bilog. Ano sa tingin mo, nanay? Nang biglang sumulpot si tatay. Wow! Ang lamig tingnan ng pader mo, Alma. Sabi niya. Hindi ko inaasahan na magagawa mo ito. Hindi pa ito tapos, di ba? Kailangan mo ba ng tulong, Alma? Kaya yang pinturahan ni tatay ang mataas na bahagi ng pader. Alma, pwede ba akong sumali sa pagpintura ng dingding mo? Ang tanong ni Yodi. Ano ba ang iyong gusto? Gusto mo ba ang mga bituin? Kaya kong gumawa ng mga bituin. Ano sa tingin mo? Pero may mga bituin na ako, sagot ko. Gagawin ko pa ang mga bituin, masayang sabi ni Yodi. Wow! Ang ganda! Sobrang saya ko ngayon. Sa wakas, may bagong kulay na ang aking pader. Nagpapasalamat ako kina nanay, tatay at Yodi dahil tinulungan nila ako. Tingnan mo ito. Ano sa palagay mo ang bago kong kulay? Ngayon at narinig yun na ang aking kwento, mga bata, kaya mahalagang sundin ang mga bagay na makakabuti para sa ating sarili. Tulad ng tagpili ng mga kulay na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa atin. At laging makinig sa payo ng ating mga magulang upang mas mapabuti pa ang ating mga sarili. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento ngayong araw. Palaging tatandaan na mayroon at mayroon na pumipigil sa ating gustong gawin. Pero dapat maging masikap at matyaga tayo upang makamit ang ating mga pangarap. Huwag kalilimutan na mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako nga pala si Ate Jessa. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!